Ang milyonaryo ay laging kumakain ng mag-isa sa kanyang napakalaking mesa. Isang araw ang anak ng kanyang tagapag-alaga ay umupo sa tabi niya at nagtanong na nagpabago sa kanyang buhay. Isipin sandali ang isang napakalaking mesa, isa sa mga mahahabang mesa na gawa sa solidong kahoy na narapinakintab hanggang sa maging isang madilim na salamin na may sapat na espasyo upang komportableng upuan ang 20 tao. Isipin sa ibabaw nito ang antigo at pinakintab na mga kandelerong pilak pino at mamahaling mga plato na may gilid na ginto at mga baso ng kristal na kumikinang sa ilalim ng malabong ilaw ng isang napakalaking chandelier. Ito ang perpektong tagpuan para sa isang pagdiriwang para sa isang hapunan ng Pasko na puno ng ingay ng tawanan at kagalakan. Ngunit sa mansyon na ito, ibang-iba ang realidad. Sa dulo ng napakahabang mesa na iyon gabi-gabi tanging isang plato lamang ang nakahanda, isang baso lamang ng alak at isang lalaki lamang si Don Alejandro Anding de los Reyes. Ang katahimikan sa silid kainan na iyon ay napakalalim. Napakabigat na ang simpleng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ay umaalingaw-ngaw na parang masakit na alingaw-ngaw sa isang bakanteng katedral. Si Don Anding ay mayroong lahat ng pera sa mundo. Mayroon siyang mga gusali negosyo at lupa, ngunit bawat gabi habang naghahapunan ang kalungkutan ay umuupo sa tabi niya bilang isang tapat at malupit na kasama na nagpapaalala sa kanya na maaari kang maging pinakamayamang tao sa sementeryo. O sa kasong ito, ang pinakamayamang tao sa isang bahay kung saan hindi ka man lang makarinig ng mahal kita o kain po tayo. At bago tayo pumasok sa mga pasilyo ng mansyon na ito at tuklasin kung paano hamunin ng inosensya ng isang maliit na bata ang imperyo ng yelo, na iyon inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aming channel. Mag-click sa button na subscribe at i-activate ang bell dahil ang iyong suporta ang nagtutulak sa amin na magpatuloy sa pagdadala ng mga kwento na tumatagos sa kaluluwa. Bukod pa rito, gusto kong malaman kung sino ang nasa kabilang dako. Isulat sa ibaba sa mga komento kung mula sa ang syudad o bansa mo kami pinakikinggan ngayon. Lubos akong natutuwa na basahin ang bawat isa sa inyong mensahe at malaman kung hanggang saan umaabot ang aming boses sa mundo. Ngayon bumalik tayo sa malaking mesa. Hindi laging isang matanda at mapait na tao si Don Anding. Ngunit ang mga taon at mga pagtataksil ang nagpabago sa kanya na maging isang bato. Sa kanyang edad naglalakad siya sa tulong ng isang tungkod na ebony hindi dahil sa may sakit ang kanyang mga binti, kundi dahil nagbibigay ito sa kanya ng autoridad, isang tao na hindi dapat sinusuway. Mas takot sa kanya ang kanyang mga empleyado kaysa sa kamatayan mismo. Sa mansyon ang ginintuang tuntunin ay hindi nakasulat sa anumang papel, ngunit nararamdaman ito sa hangin. Walang sinuman ang makikipag-usap sa senyor maliban kung siya ang magtanong. Walang sinuman ang gagawa ng ingay, walang sinuman ang umiiral bukod sa kanilang tungkulin. Ang mga mayordomo at mga kusinera ay gumagalaw na parang mga multo pumapasok at lumalabas sa mga silid na may magagaan na hakbang takot na galitin ang amo. Sapagkat si Don Anding sa isang sulyap lamang sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbabasa ay kayang manginigin ang isang matandang lalaki. Pinaniwala niya ang sarili na hindi niya kailangan ng sinuman. Sinasabi niya na ang mga tao ay lumalapit lamang para sa interes, na ang pagmamahal ay isang kasinungalingan na inimbento ng mga mahihirap upang aliwin ang kanilang sarili. Mas mabuting mag-isa kaysa masamang kasama, bulong niya minsan, habang hinihiwa ang kanyang karne sa perpektong kalungkutan na hindi alam na sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay sumisigaw para sa kaunting init ng tao. Ngunit ang kapalaran na minsan ay naglalaro ng mahiwagang baraha ay malapit ng kumatok sa kanyang pintuan at hindi ito darating sa anyo ng isang kasosyo sa negosyo o isang malayong kamag-anak kundi sa ilalim ng matinding ulan ng isang hapon ng Martes sa anyo ng isang babae at ang kanyang maliit na anak. Bumaba si Aling Nena mula sa interbano na bus, mahigpit na hawak sa dibdib ang isang folder ng kanyang mga dokumento at sa kabilang kamay ay mahigpit na hawak ang maliit na kamay ni Ana, ang kanyang 50 taong gulang na anak. Walang awa ang pagpatak ng ulan, binabasa ang kanilang mga kupas na kapote ang mga nakakita na ng napakaraming taglamig. Si Aling Nena ay tumatakas hindi mula sa hustisya, kundi mula sa kahirapan at sa sakit ng isang kamakailang nakaraang kumuha sa kanyang asawa sa isang aksidente sa trabaho. Naiwan siyang mag-isa, walang pera at may maliit na anak na lubos na umaasa sa kanya. Nang tumayo sila sa harap ng bakal na gate ng mansyon ng mga De Los Reyes, nakaramdam si Aling Nena ng kaba sa tiyan.
Ang bahay ay hindi mukhang tahanan. Mukha itong isang kuta, isang hindi masusupil na kastilyo ng matataas na pader at madilim na bintana na mukhang mapanuring mata. Na dito nakatira ang isang hari, tanong ni Ana na may malalaking mata na kulay pulot na nakadilat, sinusubukang protektahan ang sarili mula sa ulan sa ilalim ng sirang payong na kanilang pinagsasaluhan. Yumuko sandali si Aling Nena, hindi inalintana, na nabasa ang kanyang tuhod at tiningnan ang kanyang anak na may seryosong tingin na hinaluan ng pagmamahal. Inaayos niya ang goro de lana ng bata at bumulong. Ana, makinig kang mabuti, mahal ko. Ito ay isang napakaseryosong lugar. Kailangan natin ang trabahong ito. Kailangan nating pahintulutan tayong manatili. Kaya kailangan mong ipangako sa akin na magiging napakabait ka, napakatahimik, tulad kapag naglalaro tayo ng taguan at ayaw mong mahanap ka. Ipinapangako mo ba sa akin? Tumango ang bata ng buong seryoso, bagaman ang kanyang pagiging mausisa ay nagpapalipat-lipat na sa paligid ng mga perpektong pinagupit na halaman na nakikita sa mga rehas. Ang electric gate ay umalingaw-ngaw at isang tinig na metal ang nagpahintulot sa kanila na makapasok. Naglakad sila sa daanan ng bato hanggang sa pasukan ng serbisyo. Nanginginig si Aling Nena, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa takot na tanggihan. Narinig niya ang mga bulong-bulungan sa ahensya ng trabaho. Sabi nila sisantehin ni Don Anding ang mga empleyado kung ang kape ay mas malamig ng 1 grado kaysa karaniwan o kung makakita siya ng isang patak ng alikabok sa aklatan. Ngunit ang pinakakinatatakutan ni Aling Nena ay ang kondisyon na sinabi sa kanya sa telepono. Hindi tinatanggap ang mga bata. Nagmakaawa siya. Naglihim siya ng kaunti, sinasabing ang bata ay hindi nakikita, na hindi ito manggugulo. Wala siyang maiiwanan sa bata. Kailangan niya itong isama o sila pareho ay matutulog sa kalye. Nang bumukas ang pintuan sa likod, sinalubong sila ni Mang Tonyo, ang punong mayordomo, isang lalaking may seryosong mukha at perpektong uniforme na mahigit 30 taon nang naglilingkod kay Don Anding at nagkaroon din ng kanyang pagiging istrikto. Huli ka, sabi ni Mang Tonyo habang tiningnan ang kanyang pocket watch, at pagkatapos ay bumaba ang tingin kay Ana na may pagtutol. At nakikita ko na dinala mo ang dagdag na bagahe na pinag-usapan natin. Binalaan kita, ginang, na hindi pinahihintulutan ni Senyor Anding ang ingay. Ang mga bata ay ingay, gulo at kaguluhan. Kung ang batang iyan ay gagawa ng isang ingay habang nasa bahay ang senyor, kayong dalawa ay mapapatalsik bago pa kayo makapikit. Naintindihan ba? Masiglang tumango si Aling Nena, mahigpit na hawak ang kamay ni Ana. Opo, senyor, sumusumpa ako. Tahimik po siya. Mananatili po siya sa silid ng mga katulong. Hindi ninyo nga po malalaman na nandoon siya. Kailangan ko po ang trabahong ito. Tiningnan sila ni Mang Tonyo nang may paghamak, ngunit pinayagan silang pumasok. Sana ay tama ka. Nasa kanyang opisina ang senyor. Ngayon ay may 1 oras ka para ayusin ang iyong sarili sa silid sa likod at pagkatapos ay gusto kitang makita sa kusina. Ang hapunan ay ihahain ng alas 8 ng gabi at tandaan, sagrado ang pangunahing mesa. Walang sinuman ang lalapit kapag kumakain siya. Walang sinuman. Habang naglalakad sila sa mga pasilyo ng serbisyo na makitid at malamig, pasulyap-sulyap si Ana sa mga nakabukas na pinto na humahantong sa pangunahing bahagi ng bahay. Nakita niya sa dulo ng mahabang pasilyo ang malaking mesa na pinag-uusapan natin sa simula. Ito ay bakante, nililiwanagan lamang ng ilaw ng kulay abong hapon. Para kay Ana, ito ang pinakamalungkot na nakita niya sa kanyang maikling buhay. Hindi niya nauunawaan ang luho o pera, ngunit ang puso ng isang bata ay nauunawaan ang damdamin, at ang bahay na iyon, napakalaki at napakaganda, ay amoy kalungkutan. Ang hindi alam ni na Aling Nena, Mang Tonyo o maging ni Don Anding ay ang pagiging invisible na ipinangako ay hindi magtatagal, sapagkat ang kalinisan ng isang bata ay parang sinag ng araw. Imposibleng itago ng matagal at laging nakakahanap ng paraan upang makalusot sa pinakamadilim na puwang. Nang gabing iyon, habang inaayos ni Aling Nena ang kanyang kakaunting gamit sa isang basang at maliit na silid, umupo muli si Don Anding sa dulo ng kanyang mesa. Mag-isa, bumubuntong hininga sa bigat ng kanyang sariling kapaitan. Hindi alam na ilang metro lang mula sa kanya ay dumating ang tanging tao sa mundo na kayang magtanong sa kanya ng katanungan na magpapaguho ng kanyang kuta. Ang kusina ng mansyon ay isang buong mundo. Isang laboratorio ng hindi kinakalawang na asero at malinis na puting baldosa, kung saan ang amoy ng mga pampalasa at nilaga ay hindi kayang painitin ang kapaligiran. Doon nagpatuloy si Mang Tonyo, ang mayordomo, sa kanyang mga babala nang may katumpakan ng isang general na nagbibigay ng mga utos bago ang labanan.
Nakikinig si Aling Nena na nakayuko, ang ulo tumatango sa bawat salita habang nagpupunas ng mga plato na mukhang malinis na, ngunit ayon sa mga tuntunin ng bahay ay dapat kumikinang na parang mga diamante. Si Ana na nakaupo sa isang bangko sa isang malayong sulok ay nagpapalumbay-lumbay habang nakabitin ang kanyang maliliit na binti, yakap-yakap ang isang lumang basahan na manika ang kanyang tanging kaibigan sa kakaibang lugar na iyon. Makinig kang mabuti bata, sabi ni Mang Tonyo na binaba ang boses na parang may tenga ang mga pader. Mayroong sagradong iskediul si Senyor Anding. Alas 7 ng umaga, dapat nasa mesa sa teras ang kanyang kape sa 80 degrees, hindi higit hindi bababa. 1 ng hapon nanananghalian siya sa kanyang opisina at ayaw niyang makita ang sinuman. Ngunit ang hapunan ang pinakadelikadong oras. Huminto si Mang Tonyo nang dramatiko pasulyap na tiningnan ang bata sa sulok. Mula alas 8 ng gabi ang ground floor ay ipinagbabawal na teritoryo. Ang senyor ay kumakain ng mag-isa. Hindi niya kinukonsinti ang ingay ng kubyertos ng iba o ang tawanan o mga yapak. Kung kailangan ng anak mo na pumunta sa banyo o nauuhaw, kailangan niyang magtiis hanggang sa siya ay magretiro sa kanyang silid. Isang iyak lang, isang sigaw lang mula sa batang iyon at walang awa. Si Senyor Anding ay hindi likas na malupit na tao, ngunit sabihin nating matagal na niyang nawala ang kanyang pasensya. Nakaramdam si Aling Nena ng ginaw. Alam niya kung ano ang mawalan ng pasensya, ngunit alam din niya kung ano ang mawala ang lahat. 1 taon pa lamang ang nakalipas. Ang kanyang buhay ay simple ngunit masaya. Mayroon siyang Mang Ben, ang kanyang asawa, isang lalaking may malalaking kamay at marangal na puso na nagtatrabaho sa konstruksyon. Ngunit isang maling pagkakalagay ng scaffolding ang kumuha sa kanya. Isang umaga ng Pebrero na iwang biyuda sa edad na 30, may mga utang at isang maliit na anak na nagtatanong gabi-gabi kung kailan babalik si Itay. Nilunok ni Aling Nena ang mga luha na nagbabantang lumabas. Hindi niya kayang maging mahina ngayon. Nandito siya para kay Ana. Titiisin niya ang katahimikan, ang mga walang saysay na patakaran at ang takot para lamang magkaroon ng bubong at mainit na pagkain ang kanyang anak. Naintindihan po, Mang Tonyo, sagot ni Aling Nena na may matatag na boses bagaman bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng basahan. Si Ana po ay hindi magiging problema. Alam po niya na naglalaro kami ng laro ng katahimikan. Ngunit ang hindi alam ni Aling Nena at ang halos hindi magawang ibulong ni Mang Tonyo sa mga pinakamatatandang empleyado ay ang dahilan sa likod ng pagkahumaling ni Don Anding sa pag-iisa. Hindi siya laging isang halimaw na nakakulong sa kanyang tore ng garing. Ilang taon na ang nakalipas, sabi ng mga masasamang dila, si Anding ay isang masayahing tao na papaligiran ng isang malaking pamilya. Ngunit ang pagtataksil ay may mapait na lasa na hindi kailanman nawawala sa panlasa. Ang kanyang sariling dugo, ang mga pinagkalooban niya ng lahat ang tumalikod sa kanya sa panahon ng kanyang pinakadakilang pangangailangan. Sinusubukang ideklara siyang inkompetente upang makuha ang kanyang yaman. Mula noon, isinara ni Anding ang mga pinto ng kanyang bahay at mas masahol pa ang mga pinto ng kanyang puso. Naniwala siyang ang pag-ibig ay isang transaksiyong komersyal at ang kalungkutan lamang ang estado kung saan walang makakasaksak sa iyong likod. Kaya siya kumain ng mag-isa dahil sa malaking mesa na iyon, ang mga bakanting upuan ay hindi nagsinungaling, hindi humingi ng pera at hindi nagtaksil. Nang unang gabing iyon, pinatulog ni Aling Nena si Ana sa kama sa maliit na silid ng serbisyo. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak at bumulong ng isang oyayi, halos walang tunog, sa patuloy na takot na baka may anumang nota ng musika ang makatakas sa ilalim ng pinto at umabot sa tainga ng may-ari ng bahay. Gayunpaman, habang natutulog ang mansyon, isang nakakabagabag na pagdududa ang lumutang sa hangin. Gaano katagal kayang mamuhay ng isang tao na nakabaluti laban sa mundo bago makahanap ng puwang ang buhay para makapasok? Ang mga unang araw sa mansyon ay lumipas ng napakabagal na binibigyang marka ng patuloy na tiktak ng mga pendulong relo na nagpapalamuti sa mga pasilyo. Para kay Aling Nena, ang bawat araw ay isang labanan laban sa alikabok at takot. Nililinis niya ang parehong muebles nang 2 beses, sinisigurado na makikita ang kanyang refleksyon sa kahoy, at pinapanatili niyang abala si Ana sa mga drawing book at lumang kwento sa silid ng serbisyo. Ang maliit na silid na iyon, bagaman simple at makitid, ay naging tanging mainit na sulok ng napakalaking bahay na iyon. Doon mahina na tumatawa ang mag-ina, nagyakapan at kumain ng mga labi mula sa kusina, nagbabahagi ng pag-ibig na nakakatawa.
ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga gawa ng sining na nakasabit sa mga pangunahing bulwagan. Ngunit mahal kong kaibigan, alam mo na kung paano ang mga bata. Ang kanilang pagiging mausisa ay isang puwersa ng kalikasan na hindi nakakaintindi ng mga pagbabawal o takot. Si Ana sa kanyang 5 taon ay nagsimulang maramdaman na ang silid na iyon ay masyadong maliit para sa kanya. At bagaman nangako siyang maging hindi nakikita ang kanyang malalaking at mapanuring mata, ay nagsimulang magmanman sa ipinagbabawal na mundo ng Senyor. Kung ang kuwentong ito ay tumatama na sa iyong puso at nararamdaman mo ang damdamin na gustong malaman kung ano ang susunod na mangyayari, humihingi ako ng isang espesyal na pabor. Malapit na tayong umabot sa ating unang malaking layunin na 1,000 subscriber at matutulungan mo kaming makamit ito ngayon. Napakadali, kailangan mo lang hanapin ang pulang button na nagsasabing subscribe sa ilalim mismo ng video na ito, i-click ito at i-activate ang bell. Sa maliit na galaw na iyon, tinutulungan mo kaming magpatuloy sa paggawa ng mga kwento tulad nito. At pakiusap, huwag kalimutang sabihin sa akin sa mga komento kung mula sa ang syudad mo kami pinapanood. Gustong-gusto kong isipin ka na nakikinig sa kwentong ito. Ngayon ipagpatuloy natin ang tungkol sa maliit na Ana. Para sa kanya ang mansyon ay parang isang kastilyo sa kwento, ngunit isang nagyeyelong kastilyo. Walang sariwang bulaklak sa mga florera. Laging nakasarado ang mga kurtina, iniiwan ang bahay sa isang walang hanggang dilim at ang katahimikan ay napakakapal na maaari mong hiwain ng kutsilyo. Ngunit ang higit na nakakuha ng pansin ng bata ay ang malungkot na higante tulad ng lihim niyang ipinangalan kay Don Anding. Sinamantala ang mga sandaling abala ang kanyang ina sa paglalaba o paglilinis ng mga marmol na sahig, lihim na sumisilip si Ana sa mga sulok ng mga pinto. Nakita niya si Don Anding na naglalakad sa mga pasilyo. Nagkakaladkad ang mga paa, nakayuko ang likod sa bigat ng mga hindi nakikitang alaala. Nakita niya itong umupo sa kanyang leather na silya upang magbasa ng pahayagan nang hindi nagpapalit ng pahina, ang tingin ay nawawala sa kawalan. Sinabi ni Aling Nena sa kanya na ang senyor ay parang mabangis na leon na kung makita siya nito ay magagalit ng husto. Ngunit si Ana sa kanyang inosensya ay hindi nakita ang isang leon. Nakita niya ang isang bagay na kilala niya ng husto dahil nakita niya ito sa kanyang sariling ina nang mamatay ang ama. Nakita niya ang sakit. Naibulong ni Ana isang hapon habang kinukulubot ni Aling Nena ang mga sapin sa kama ng may kaba. Bakit po hindi kailanman tumatawa ang senyor? Masakit po ba ang tiyan niya? Huminto si Aling Nena at tumingin sa paligid, takot na baka may makarinig. Shh! Ana, huwag kang magsalita tungkol sa kanya. Ang senyor ay napaka-importanteng tao at napakaseryoso. Ganoon ang mga mayayaman, marami silang pinag-aalala. Ikaw ay mag-alala lang na huwag kang gumawa ng ingay. Ngunit hindi kumbinsido si Ana. Nakita niya ang mga mahihirap na tumatawa ng malakas sa bus stop at nakita niya ang mga may pera na ngumingiti sa telebisyon. Hindi ito pera. May iba pa. Isang hapon nakatago sa likod ng isang malaking paso ng pako, nakita niya si Don Anding na huminto sa harap ng isang antigong larawan ng isang magandang babae. Nakita niya itong hawakan ng frame gamit ang kanyang kinukuyom na mga daliri at bumuntong hininga ng napakalalim na parang nanginginig ang hangin. Sa sandaling iyon nawala ng tuluyan ang takot ng bata ni Ana. Hindi na siya natakot sa kastilyo. Nakaramdam siya ng matinding awa, ang purong awa na tanging mga bata at anghel lamang ang nakakaramdam. At nang hindi niya nalalaman ang awang iyon, ay nagsimulang maghabi ng isang hindi nakikitang tulay sa pagitan ng maliit na anak ng tagapag-alaga at ng milyonaryong nag-iisa, isang tulay na malapit ng kailangan niyang tawirin. Kahit na nangangahulugan iyon ng paglabag sa lahat ng patakaran, ang kapaligiran sa mansyon ay nagbago ng husto. Ilang araw, pagkaraan ng maging halos itim ang kalangitan at isang bagyong may kasamang kidlat ang sumiklab ng marahas sa syudad. Pinanginginig ng mga kulog ang mga salamin sa bintana ng bahay at ang hangin ay umalingaw-ngaw sa mga puno sa hardin na parang mga nagluluksa na kaluluwa. Isa ito sa mga gabing tila may sariling buhay ang mga anino, at ang karaniwang masamang kalooban ni Don Anding ay nagbago sa isang bagyo na kasing lakas ng nangyayari sa labas. Nang hapong iyon dumating ng mas maaga sa inaasahan ang magnate. Galing siya sa isang nakakagulong pulong, basang-basa, dahil huli ng ilang segundo ang driver sa pagbukas ng payong. Pumasok siya sa pangunahing lobby galit na galit. Hinahampas ang sahig ng kanyang tungkod, iniiwan ang mga bakas ng putik at tubig sa mga Persian carpet. Tumawid si Aling Nena sa gilid na pasilyo na may dalang tumpok ng malilinis na tuwalya nang bigla siyang huminto, nagtago sa likod ng isang haligi. Mula roon nasaksihan niya ang isang eksena na nagpalamig ng kanyang dugo.
Isang batang katulong kinakabahan sa nakakatakot na presensya ng amo ang sumubok na kunin ang kanyang basang kapote, ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay ay nahulog ang sombrero ni Anding sa sahig. Ang katahimikan na sumunod ay nakakatakot. Tiningnan ni Anding ang sombrero pagkatapos ay tiningnan ang binata at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa kulog. Walang silbi sigaw niya na namumula ang mukha sa galit. Wala ba kayong utak sa bahay na ito? Hindi mo man lang kayang hawakan ang isang sombrero. Lumayas ka sa paningin ko bago pa kita sisantehin ngayon. Lumabas ang binata ng tumatakbo, pinipigilan ang luha at isinara ni Anding ang kanyang opisina ng malakas na bumukas ang mga ilaw. Si Aling Nena na tigilan ay napatakip ng bibig. Kung kayang tratuhin ng senyor ang isang lalaki ng ganoon para sa isang simpleng pagkakamali, ano ang gagawin niya kung malaman niyang may maliit na bata na nakatira sa ilalim ng kanyang bubong? Nabalot siya ng takot, isang malalim na takot. Tumakbo siya patungo sa silid ng serbisyo, determinado na ikulong ang sarili kasama si Ana at hindi lalabas hanggang sa lumipas ang bagyo, parehong sa labas at sa loob. Ngunit pagpasok sa silid, lumukso ang kanyang puso. Ang kama ay bakante. Ana. Bulong niya, hinahanap sa ilalim ng kama at sa aparador. Wala. Nabalot siya ng takot. Nakabukas ang pinto ng silid. Habang abala si Aling Nena sa mga tuwalya at natigilan sa eksena sa lobby, si Ana nababato at walang alam sa panganib ay lumabas upang mag-explore. Naglakad ng palihim ang bata sa pasilyo na may alpombra. Sa kanyang mga kamay ay walang dalang laruan kundi isang lukot na papel at ilang krayola. Narinig niya ang mga sigaw, narinig niya ang pagsara ng pinto. Ngunit hindi tulad ng mga matatanda na nagre-react. Nang may takot, si Ana ay nag-react nang may nakakabigla na lohika ng pagkabata. Kung sumisigaw ang senyorito ay dahil malungkot o galit siya. At kapag mayroong malungkot, kailangan niya ng regalo. Narating ni Ana ang malaking pinto ng opisina ni Don Anding na gawa sa kahoy ng roble. Narinig niya ang mabibigat na yapak ng matanda sa kabilang panig, naglalakad-lakad na parang isang leon na nakakulong. Yumuko ang bata. Alam niya na hindi siya maaaring pumasok. Ipinagbawal na sa kanya ng kanyang ina ng 1,000 beses, ngunit walang sino man ang nagsabi sa kanya na hindi siya maaaring mag-iwan ng mensahe. Maingat niyang idinulas ang kanyang drawing sa ilalim ng pinto. Hindi ito isang obra maestra. Ito ay isang makulay na guhit kung saan nakikita ang isang malaking kulay abong figura siya at isang malaking nakangiting dilaw na araw na may pulang bulaklak sa tabi. Ito ay isang dalisay at simpleng pagtatangka na sabihin sa kanya, may araw sa labas, huwag kang malungkot. Nang tumayo si Ana, may humawak sa kanyang mga balikat nang mahigpit at hinila siya pabalik. Si Aling Nena ito na may maputlang mukha at mga matang puno ng luha ng takot. Binuhat niya si Ana nang walang imik at tumakbo pabalik sa lugar ng serbisyo na halos pumutok ang puso. Anong ginawa mo, Ana? Tanong niya, na nanginginig ang boses nang sila ay ligtas na isinara ang pinto ng may kandado. Nakita ka ba niya? Gumawa ka ba ng ingay? Hindi. Naisagot ng bata nang mahinahon, hindi naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Nag-iwan lang ako ng araw para hindi na siya sumigaw. Binitawan ni Aling Nena ang sarili sa kama, yakap-yakap ang kanyang anak na parang gusto niya itong matunaw. Sa labas patuloy ang pag-ugong ng bagyo, ngunit sa loob ng opisina bumalik ang katahimikan. Si Don Anding, nang makakita ng papel na dumulas sa ilalim ng kanyang pinto, ay huminto. Dinampot niya ito nang nakakunot ang noo, umaasang makakita ng anumang tala mula sa isang empleyado na humihingi ng tawad o isang nakalimutang mensahe. Ngunit nang baliktarin niya ito, nakita niya ang drawing ng bata, mga magaspang na guhit at matingkad na kulay sa murang papel. Tinitigan niya ang dilaw na araw ng matagal. Wala pang sinuman sa loob ng mga dekada ang nagbigay sa kanya ng anumang bagay na hindi binili sa isang luxury store o ibinigay bilang obligasyon. Ang papel na iyon ay walang halaga, ngunit gayunpaman ay nasusunog sa kanyang mga kamay. Tumingin si Anding sa nakasarang pinto, naguguluhan, nakaramdam ng kakaibang lamat na nagbubukas sa kanyang baluti ng yelo. Sino ang naglakas loob? Sino sa bahay ng mga anino na ito ang naglakas loob na gumuhit ng araw? Ang kalendaryo ay nagmamarka ng isang petsa na sa anumang ibang tahanan ay sana naging dahilan ng musika, yakapan at pagbabahagi ng mga cake. Ang ika-76 kaarawan ni Don Anding. Ngunit sa mansyon ng mga De Los Reyes, ang kaarawan ng patriarka ay ipinagdiriwang ng may parehong sigasig na parang isang libing ng estado.
Mula sa umaga, ilang beses nang nagring ang telepono ngunit malamig at maikling tawag lamang mula sa mga abogado o kasosyo na sumusunod sa sosyal na protokol ng pagbati sa lalaking nagpipirma ng kanilang mga tseke. Walang kahit isang tawag mula sa pamilya, walang kahit isang "Mahal kita lolo" o "Maligayang batitito." Wala, tanging ang malalim na katahimikan na binili ni Anding sa kanyang kayamanan. Nang gabing iyon, ang malaking mesa ay nakahanda ng maringal Egyptian linen na mantel, pinakintab na kandelerong pilak at hapunan na karapat-dapat sa isang royalty pato sa orange sauce truffle puree at isang pulang alak na mas matanda pa kaysa sa bahay mismo. Umupo si Anding sa dulo, nakasuot ng kanyang madilim na trahe nang walang kapintasan, ngunit ang kanyang mukha ay sumasalamin ng pagod na higit pa sa pisikal. Tumingin siya sa kahabaan ng mesa sa 19 na bakanteng upuan na nakalatag sa kanyang harapan na parang mga lapida sa isang sementeryo ng mga alaala. Hiniwa niya ang isang piraso ng karne at dinala sa kanyang bibig, ngunit walang lasa ang pagkain, lasang abo, lasang kalungkutan. Samantala sa kusina, ang kapaligiran ay isang kontroladong kaguluhan. Tumakbo si Aling Nena ng pabalik-balik, tumutulong sa paglalagay ng dessert sa plato sa ilalim ng mapanuring tingin ni Mang Tonyo. Ang stress ay nararamdaman sa hangin. Anumang pagkakamali ngayong gabi ay hindi mapapatawad. "Ingat sa sarsang iyan, Nena," sigaw ng mayordomo. Ang senyor ay nasa napakasamang mood. Kung hindi magiging perpekto ang platong iyan, lahat tayo ay mawawalan ng trabaho. Sa dami ng trabaho at ingay ng mga kaldero na gawa ni Aling Nena ang nakamamatay na pagkakamali. Nakalimutan niyang ikandado ang pinto na nagkokonekta sa kusina sa pasilyo ng serbisyo. At mas masahol pa, iniwan niyang nakabukas ang pinto ng maliit na silid kung saan dapat na natutulog si Ana, ngunit hindi natutulog si Ana. Nanginginig ang kanyang maliit na tiyan sa gutom at isang matamis at masarap na aroma, ang amoy ng dark chocolate cake na inihahanda para sa senyor, ang pumasok sa mga siwang na parang isang mapang-akit na multo. Tumayo ang bata mula sa kanyang kama, isinuot ang kanyang kupas na tsinelas at sumilip sa pasilyo. Hindi niya nakita ang kanyang ina, tanging ang tunog lamang ng kalansing ng mga plato mula sa malayo. Ang pagiging mausisa na hinaluan ng inosenteng gutom ng pagkabata ang nagtulak sa kanya upang maglakad. Umusad si Ana sa madilim na pasilyo, ginagabayan ng amoy at ng isang kakaibang magnetic force na humihila sa kanya patungo sa sentro ng bahay. Dumaan siya sa mga larawan ng mga seryosong ginoo na may bigote. Tumapak siya sa mga alpombra na napakalambot na parang ulap hanggang sa marating niya ang malalaking dobleng pinto ng pangunahing silid kainan na bahagyang nakabukas upang makaraan ang mga tagapagsilbi. Mula sa dilim ng pasilyo, sumilip si Ana sa loob. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Nandoroon ang malungkot na higante na nakaupo sa kanyang trono na kahoy na papaligiran ng walang hangganang kawalan. Ang ilaw ng mga kandila ay nagproyekto ng mahahabang anino sa mga pader. At ang lalaki ay tila napakaliit, napakahina sa gitna ng labis na luho na nakalimutan ni Ana ang gutom. Hindi niya nauunawaan ang mga protocol o social classes. Nakita lamang niya ang isang matanda na kumakain ng mag-isa sa kanyang espesyal na araw. At sa kanyang lohika ng isang 50 taong gulang, iyon ang pinakamalungkot na bagay sa mundo. Walang sinuman ang dapat maghihip ng mga kandila nang walang kumakanta sa kanya. Sa kusina, pinunasan ni Aling Nena ang pawis sa kanyang noo at huminga ng maluwag pagkatapos maglinis. Noon nakaramdam siya ng pananakit sa dibdib mula sa kanyang instinct ng ina. Tumakbo siya patungo sa silid ng serbisyo at nakita ang kama na bakante. Gumuho ang kanyang mundo. Ana, bulong niya na desperado, ngunit huli na. Nakatayo na si Ana sa pintuan ng silid kainan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa frame ng pinto, pinagmamasdan ang pinakakinatatakutang tao sa syudad sa mismong sandali na ibinaba niya ang tinidor sa plato na may buntong hininga ng pagsuko. Inihanda ng kapalaran ang tagpuan at ang pagtatagpo ay hindi maiiwasan. Hawak ni Don Anding ang kanyang baso ng alak sa kalagitnaan ng kanyang mga labi nang biglang pumutol ang isang kakaibang tunog sa malalim na katahimikan ng silid kainan. Hindi ito ang kalansing ng kutsara o ang maingat na hakbang ng isang mayordomo. Ito ay isang bagay na mas maingay at magaspang. Ang tunog ng mabigat na kahoy na humahagod sa pinakintab na marmol na sahig, kraash. Dahan-dahang ibinaba ng magnate ang baso. Nakakunot ang noo, hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang nakikita ng kanyang mga mata. Sa kabilang panig ng mesa sa kanyang kanan, isang maliit na figura ang lumalaban
ng buong lakas upang ilipat ang isa sa mga Victorianong silya na may mataas na likod. Si Ana ito. Sa kanyang payat na mga braso at tagpi-tagping damit itinulak niya ang muebles na 3 beses na mas mabigat kaysa sa kanya humihingal sa pagod hanggang sa nailapit niya ito ng sapat sa mesa. Tila huminto ang oras sa sandaling iyon. Si Anding ang lalaking nagpapanginig sa mga executive at politiko sa isang sulyap lamang ay nanatiling natigilan. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumawag ng seguridad, tahimik siyang nagmasid, nabighani at natakot ng sabay. Habang ang maliit na intruder na halos 1 metro lamang ang taas ay umaakyat sa silya na parang bundok hanggang sa nakaupo siya. Nang nakaluhod upang maabot ang taas ng mesa, inayos ni Ana ang kanyang basahan na manika sa malinis na linen na mantel sa tabi ng kristal na baso ng Bohemia at pagkatapos ay tumingin sa itaas. Ang kanyang mga mata na kulay pulot ay direktang nakatagpo ng kulay abong at maulap na mga mata ng matanda. Walang takot sa kanyang tingin, tanging walang katapusang pagiging mausisa at ang brutal na katapatan na tanging mga bata lamang ang mayroon. Sino, katanong ni Anding na may garalgal na boses na hindi niya ginamit sa loob ng ilang oras. Ang kanyang tono ay hindi galit kundi purong hindi makapaniwala. Paano ka naglakas loob na pumasok dito? Hindi natinag si Ana. Tiningnan niya ang plato ng senyor. Pagkatapos ay tiningnan niya ang 19 na bakanting upuan na nakapaligid sa kanila at sa huli ay muling tiningnan ng matanda. Ako si Ana, sagot niya ng natural. At dumating ako dahil amoy tsokolate. Pero naawa ako. Kumurap si Anding na naguguluhan. Naawa? Ano ang pinagsasabi mo, bata? Dapat kong tawagan ang nanay mo at paalisin kayo ngayon. Hindi pinansin ng bata ang banta at itinuro ang walang lamang mesa gamit ang kanyang hintuturo. Senyor, masama po ba kayo? Ang tanong ay tumama kay Anding na parang pisikal na sampal. Napaupo siya sa kanyang silya, naramdaman na nauubusan siya ng hangin. Ano ang sinabi mo, bulong niya. Yumuko si Ana, tinitingnan siya ng may nakakabigla na kaseryosohan. Lagi po sinasabi ni nanay na ang pagkain ay para sa pagbabahagi. Sabi niya ang mabubuting tao ay laging mayroong kasama na hahatiin ang tinapay. At sa aming eskwelahan, kapag ang isang bata ay masama at bastos, pinaparusahan siya ng guro at pinauupo ng mag-isa sa sulok. Huminto ang bata, nagniningning ang kanyang mga mata sa ilaw ng kandila at ibinagsak ang huling suntok ang parirala na dadaan sa baluti ng bakal ni Don Anding at aabot sa pinakanakalimutang sulok ng kanyang kaluluwa. Kung gayon, kung mayroon kayong napakalaking mesa at napakaraming masarap na pagkain, ngunit nag-iisa kayo dito, walang kaibigan, walang pamilya, walang sinuman, ay dahil ba napakasama ninyo at walang nagmamahal sa inyo o dahil ba pinarusahan kayo? Ang katahimikan na sumunod sa tanong na iyon ay lubos. Hindi rin narinig ang hangin sa labas. Nakaramdam si Anding ng buhol sa lalamunan na pumigil sa kanya na huminga. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang tagumpay, ang kanyang pera na ipinapawalang sala sa ilalim ng premise na siya ay isang respetado at kinaiinggitang tao ay gumuho sa harap ng walang humpay na lohika ng isang 5 taong gulang na bata. Hindi niya nakita ang isang magnate. Nakita niya ang isang batang pinarusahan sa sulok dahil lamang walang nagmamahal sa kanya. Ang unang reaksyon ni Don Anding ay ang likas na pagtatanggol ng isang sugatang hayop. Kumuyom ang kanyang mga kamay, sa puting mantel pinanginginig ang mga pilak na plato. Nakaramdam siya ng pag-init na umakyat sa kanyang leeg, ang lumang galit na ginagamit niya bilang kalasag upang walang sinuman ang lumapit ng masyado. Binuksan niya ang kanyang bibig upang sumigaw, upang tumawag ng seguridad upang paalisin ang maliit na intruder na naglakas loob na suriin ang kanyang buhay ng may inosenteng kalupitan ng pagkabata. Gusto niyang sabihin sa kanya na siya ay isang makapangyarihang tao, na ang kalungkutan na iyon ay isang pagpipilian, isang pribilehiyo ng mga hari, ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Dahil nang muli niyang tingnan si Ana, hindi niya nakita ang pangungutya sa kanyang mga mata, nakita niya ang tunay na pag-aalala. Nakita niya ang isang bata na sa kanyang simpleng lohika ay nakaramdam ng awa sa pinakamayamang tao sa syudad at ito ang nagpahina sa kanya ng lubos. At bago ko sabihin sa iyo kung ano ang ginawa ni Don Anding, gusto kong magtanong sa iyo na nakikinig. Ano ang gagawin mo sa kanyang posisyon? Itataboy mo ba siya o makikinig ka sa katotohanan? Kung ang kuwentong ito ay tumatagos sa iyong kaluluwa, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento na nagsasabi sa akin kung mula sa ang syudad mo kami pinapanood. Ang iyong kasama ay napakahalaga sa amin at gustong-gusto kong basahin ang inyong mga komento.
Bumalik tayo sa silid kainan. Naramdaman ni Anding na bumigat ang hangin. Ang salitang pinarusahan ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na parang walang katapusang alingaw-ngaw. Biglang ang mga larawan ng kanyang buhay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang mga bakanteng Pasko, ang mga tawag sa negosyo na pumalit sa mga yakap, ang lamig ng isang bahay na mas parang museo kaysa tahanan. Napagtanto niya na may matinding sakit sa dibdib na tama ang bata. Siya ay pinarusahan. Pinarusahan niya ang sarili, ikinulong ang sarili sa kanyang pagmamataas, naniniwala na ang pera ay maaaring pumalit sa pag-ibig. Ang kanyang mga balikat na laging matigas at tuwid ay bumagsak. Ang galit ay natunaw, nagbigay daan sa isang kalungkutan na napakalalim na pinuno nito ang kanyang mga mata ng luha. Isang nag-iisang luha, mabigat at puno ng mga taon ng katahimikan, ang dumaloy sa kanyang kinulubot na pisngi. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng silid kainan. Pumasok si Aling Nena sa silid, maputla na parang multo. Hingal na hingal at takot na takot ang mukha. Ana, sigaw niya nang halos mawalan ng hininga, tumatakbo patungo sa mesa. Ay Diyos ko, patawad po senyor, patawarin ninyo po ako. Dinampot ni Aling Nena si Ana sa mga balikat, sinusubukang ibaba ito mula sa upuan ng padalos-dalos dahil sa takot. Hindi na po mauulit, sumusumpa po ako. Aalis na po kami ngayon. Huwag po kayong tumawag ng pulis, pakiusap. Aalis na po kami, aalis na po kami. Umiiyak si Aling Nena, iniisip ang pinakamasama, iniisip na sa gabing iyon ay matutulog sila sa kalye sa ilalim ng ulan. Teka, hindi sigaw ang boses ni Anding kundi isang garalgal at basag na pakiusap. Natigilan si Aling Nena, yakap-yakap si Ana, sa kanyang dibdib naghihintay ng huling hatol. Pinunasan ni Don Anding ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay, isang kilos na napakatao na tila kakaiba para sa kanya. Tiningnan niya ang natatakot na ina at pagkatapos ay ang bata na tinitingnan siya ng may pagiging mausisa. Huwag kayong umalis, sabi ni Anding na nanginginig ang boses ngunit matatag. Pakawalan mo ang bata, ginang. Pero senyor, bulong ni Aling Nena, sinabi kong pakawalan mo siya. Bumuntong hininga si Anding at tiningnan si Ana ng diretso sa mata. Hindi ako masama, bata, at hindi ako pinarusahan. O baka naman oo. Hanggang ngayon kinuha ng milyonaryo ang kanyang pino na plato ng porselana, puno ng hindi nagalaw na pagkain, at dahan-dahan itong itinulak patungo sa gitna ng mesa, patungo sa bata. Tama ka, bulong ni Anding na may malungkot na ngiti na masakit sa kanyang mukha dahil sa hindi paggamit. Napakaboring kumain ng mag-isa. Gusto mo ba ng chocolate cake? Hindi makapaniwala si Aling Nena sa nakita niya sa kanyang mga mata. Hindi sumisigaw ang halimaw. Ibinabahagi ng halimaw ang kanyang hapunan. At sa katahimikang iyon na nasira lamang ng tunog ng ulan sa labas, may isang bagay na tuluyang nasira sa bahay na iyon na nagbigay daan sa isang ilaw na walang sinuman ang umasa. Kinabukasan, pumasok ang araw sa mga bintana ng mansyon nang may intensidad na tila bago na parang alam ng mismong araw na nagbago na ang mga patakaran ng laro. Gayunpaman, para kay Aling Nena, ang pagbubukang liwayway na iyon ay hindi nagdala ng kapayapaan kundi isang pagkabalisa na bumabalot sa kanyang tiyan. Halos hindi siya nakatulog buong gabi, inaalala nang paulit-ulit ang eksena sa hapunan. Oo, hindi sila pinalayas ni Senyor Anding sa sandaling iyon at binigyan pa nga niya ng piraso ng cake si Ana, ngunit alam ni Aling Nena ang mundo ng mga mayayaman. Alam niya na sa liwanag ng araw ang kahihiyan ng pagpapakita ng kahinaan ay madalas na nagiging galit. Bumangon siya bago pa tumunog ang alarm na may maga ang mga mata at mabilis na tibok ng puso. Nagsimula siyang mag-impake ng kanyang kakaunting ari-arian sa mga lumang maleta, kumbinsido na anumang oras ay papasok si Mang Tonyo na may sobre ng pagtanggal sa trabaho at utos na lisanin ang bahay bago magtanghali. Nay, bakit po ninyo itinatago ang mga laruan ko? Tanong ni Ana. Kinukuskos ang kanyang mga mata na inaantok nakaupo sa gilid ng kama. Dahil baka maglakbay tayo ngayon, mahal ko. Sagot ni Aling Nena na basag ang boses, pilit na ngumingiti. Magbihis ka na ng mabilis at isuot mo ang iyong magandang sapatos. Sa sandaling iyon, tatlong matutulis na katok ang tumunog sa pinto. Napakislot si Aling Nena. Si Mang Tonyo ito. Aling Nena, sabi ng mayordomo mula sa kabilang panig na may karaniwan niyang hindi maintindihan na tono. Hinihintay ka ni Senyor Anding sa pangunahing silid kainan at dalhin mo ang bata. Naramdaman ni Aling Nena na nanghina ang kanyang mga binti. Ito na ang katapusan. Huminga siya ng malalim, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ana at lumabas sa pasilyo. Naglakad sila patungo sa silid kainan na parang naglalakad patungo sa bitayan.
Nang marating ang dobleng pinto, naghanda si Aling Nena para sa paghingi ng tawad para magmakaawa ng kahit isang rekomendasyon para sa ibang trabaho. Ngunit pagpasok ang eksenang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang hininga. Nakaupo si Don Anding sa dulo ng mesa, nagbabasa ng pahayagan, ngunit ang mesa ay hindi nakahanda para sa isa. May 3 nakahandang upuan, 3 set ng pilak na kubyertos, 3 baso ng bagong pisil na orange juice at isang tore ng pancake na may pulot sa gitna. Dahan-dahang ibinaba ni Anding ang pahayagan at tiningnan si Aling Nena na nanatiling natigilan sa pasukan. "Magandang umaga," sabi niya ng may seryosong tono ngunit walang karaniwan niyang lamig. "Kailangan bang magpadala ng formal na imbitasyon sa bahay na ito para sa almusal? Umupo na kayo." Lumalamig ang pagkain. Kumurap si Aling Nena na naguguluhan. "Senyor, kami po, hindi po kami pwede. Kami po ay serbisyo, hindi po tama." Kinuha ni Anding ang pahayagan ng mabilis at tinanggal ang kanyang salamin. "Aling Nena, kagabi tinanong ako ng batang ito ng isang tanong na hindi ako pinatulog. Tinanong niya ako kung pinarusahan ako at napagtanto ko na 20 taon ko nang pinaparusahan ang aking sarili sumusunod sa isang walang kabuluhang protocol na nagdala lamang sa akin ng kapaitan. Kaya simula ngayon magbabago ang mga patakaran ng bahay na ito." Tiningnan niya si Mang Tonyo na nakatayo sa tabi ng aparador, sinusubukang panatilihin ang kanyang matigas na tindig sa kabila ng pagtataka sa kanyang mga mata. "Mang Tonyo, utos ni Anding, simula ngayon gusto ko ng 3 set ng kubyertos sa mesa para sa almusal at hapunan at gusto ko na ihain ang pagkain na gusto ng isang bata, hindi iyong mga walang lasa na nirerekomenda ng mga doktor." Si Ana na hindi naiintindihan ang tensyon ng sandali ay binitawan ang kamay ng kanyang ina at tumakbo patungo sa upuan kung saan siya nakaupo noong gabi. Pancake, masayang sigaw niya habang umaakyat sa upuan. "Nanay, halika na," sabi ni Lolo Anding, "umupo na raw tayo." Ang salitang lolo ay lumutang sa hangin. Pinigil ni Aling Nena ang kanyang hininga, naghihintay ng pagsabog, ngunit si Anding, ang lalaking bakal ang kinatatakutang magnate, ay umirap lamang na pagkatapos ng ilang segundo ay nagbago sa isang nahihiya at kinakalawang na ngiti. "Tama siya," sabi ni Anding na nakatingin kay Aling Nena. "Umupo ka na, pakiusap. Huwag mo akong hayaang kumain ng mag-isa muli." Si Aling Nena na may luha sa mga mata ay mahiyain na umupo sa gilid ng upuan. Ang almusal na iyon ay ang pinakakakaiba at kahanga-hanga sa kasaysayan ng mansyon. Patuloy na nagsalita si Ana tungkol sa kanyang mga drawing tungkol sa mga ibon sa hardin at tungkol sa mga ulap na may hugis ng mga hayop. At si Anding sa unang pagkakataon sa mga dekada ay nakinig. Hindi lang siya nakarinig ng ingay sa likuran, tunay siyang nakinig. Nakita pa nga siyang tumawa ng isang malalim at maikling tawa nang mabahiran ng pulot ang ilong ni Ana. Nang umagang iyon, ang mansyon ng mga De Los Reyes ay hindi na naging isang mausoleum. Nagsimulang matunaw ang yelo at ang init ng tao, ang hindi nabibili ng milyon-milyon, ay nagsimulang punan ang mga bakanteng sulok. Ngunit ang hindi alam ni Anding ay habang binabawi niya ang kagalakan, sa labas ang mga buwitre ng kanyang sariling dugo ay naghihigpit na ng kanilang mga kuko, handang salakayin ang bagong kaligayahan na itinuturing nilang banta sa kanyang mana. Sabi nila ang kaligayahan sa bahay ng mahirap ay sandali lamang, ngunit sa mansyon ni Don Anding ang kaligayahan ay tila dumating upang manatili. Sa mga sumunod na linggo nagbago ang bahay. Ang mabibigat na kurtina ay binuksan upang papasukin ang araw. Narinig ang musika ng piano sa kalagitnaan ng hapon at ang pinakakapanipaniwala sa lahat, narinig ang tawanan. Tumakbo si Ana sa mga hardin, hinahabol ang mga paru-paro, habang si Anding na nakaupo sa beranda ay pinagmamasdan siya ng may kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng mga dekada. Si Aling Nena naman ay hindi na naglakad ng nakayuko. Ngayon ay gumagalaw siya ng may dignidad ng isang taong nakakaalam na iginagalang at pinahahalagahan. Ngunit ang kagalakan kapag ito ay napakapuro ay madalas na nagpapagising sa mga demonyo na natutulog sa dilim. At sa kaso ni Don Anding, ang mga demonyo na iyon ay may pangalan, apelyido at nagmamaneho ng isang pulang sports car na may convertible top. Isang linggo ng hapon, ang ugong ng isang makina ang bumali sa katahimikan ng hardin. Si Aling Nena na naghahain ng iced tea sa terrace ay agad na nakaramdam ng ginaw. Alam niya ang uri ng mga bisita na iyon. Sila ang mga bisita na hindi nagdadala ng yakap kundi mga bayarin at mga kahilingan. Mula sa kotse ay bumaba si Ate Carla, ang pamangkin ni Anding. Isang babaeng nasa 40s nakasuot ng branded na damit, mula ulo hanggang paa, malalaking salamin sa mata,
at isang ekspresyon ng permanenteng pagkadismaya na parang amoy masama. Ang buong mundo, kasama niya ang kanyang asawang si Kuya Robert, isang lalaking may madaling ngiti at tusong mga mata na tiningnan ang mansyon hindi bilang tahanan kundi bilang isang safety deposit box na puno ng pera na naghihintay na buksan. Tito Anding, sigaw ni Ate Carla na may matinis at peking boses, binuksan ang kanyang mga braso habang papalapit sa kanya. Ang tagal na napadaan lang kami dito at sinabi namin, hindi namin pwedeng hindi batiin ang mahal na tito. Si Anding na naglalaro ng Chinese checker kay Ana ay hindi tumayo. Biglang tumigas ang kanyang mukha, kilala niya ang kanyang pamangkin. Alam niya na lumalabas lamang ito kapag kailangan ng pera upang takpan ang kanyang mga utang sa sugal o ang kanyang mga mamahaling kapritso. Hello Carla, sagot niya ng tuyo. Nakita kong naalala mo pa na buhay ako. Hindi pinansin ni Carla ang sarkasmo at tinanggal ang kanyang salamin sa mata, tinitigan si Ana at pagkatapos ay si Aling Nena. Gumala ang kanyang mga mata sa bata nang may halatang paghamak na parang nakakita siya ng ipis sa kanyang salad. Tito, ano ang ginagawa ng mga taong ito dito, tanong niya, na binaba ang boses sa isang konspiratorial na bulong, ngunit sapat na malakas para marinig ni Aling Nena. Kailan pa kayo nagpahintulot na gamitin ng mga katulong ang terrace? At ang batang iyan ay humahawak sa ivory board gamit ang kanyang maruming mga kamay. Mag-ingat ka sa sinasabi mo Carla, babala ni Anding na may malalim na boses. Sila ang aking mga panauhin at mas malinis ang mga kamay ni Ana kaysa sa maraming taong kilala ko. Ang sagot ni Anding ay parang sampal sa pamangkin. Nagkatinginan sila ni Robert nang may alarma. Nawawala na ang isip ng matanda, tila sinasabi nila sa isa't isa. Kung si Anding ay nagsisimulang magkagusto sa katulong at sa kanyang anak ang mana, ang kayamanang itinuturing na nilang sa kanila ay nanganganib. Kailangan nilang kumilos ng mabilis, kailangan nilang putulin ang relasyon na iyon sa ugat. Pumasok sila sa bahay na may dahilan na kukuha ng inumin. Sa sala nakita ni Carla ang perpektong pagkakataon. Sa isa sa mga konsol sa entrada iniwan ni Anding ang isang ginintuang brotse na may ruby, isang pamilyar na hiyas na walang kapantay ang halaga na inilabas niya ng umagang iyon upang linisin, iniisip na iregalo kay Aling Nena bilang pasasalamat sa kanyang pag-aalaga. Robert, bantayan mo, bulong ni Carla na may mabilis na galaw ng kamay karapat-dapat sa isang profesional na pickpocket. Kinuha ni Carla ang brotse ngunit hindi niya ito isinuksok sa kanyang sarili. Naghintay siya na dumaan si Ana na tumatakbo patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Hoy bata, tawag ni Carla na may peking tamis. Halika rito sandali mahal. Tulungan mo akong ikabit ang sapatos ko. Si Ana inosente at matulungin ay lumapit. Habang yumuyuko ang bata, ipinasok ni Carla ang mabigat na brotse sa bulsa ng apron na suot ni Ana para maglaro ng pagluluto. Pagkaraan ng 5 minuto, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Carla sa buong mansyon na sumisira sa kapayapaan ng hapon. Ninanakawan ako, Tito Anding. Ninanakawan ako. Nagtakbuhan ang lahat sa sala. Dumating si Anding na may tungkod na sinundan ni Aling Nena na maputla. Ano na naman ang nangyayari, tanong ng matanda na naiinis. Ang brotse ni Lola, sigaw ni Carla na nagkukunwari ng atake ng histerya. Nandito lang iyon. Nakita ko pagpasok ko at ngayon ay wala na. May kumuha. Ang kanyang mapanuksong mga mata ay nakatuon kay Aling Nena at pagkatapos ay bumaba kay Ana. Tito, ayaw kong mag-isip ng masama ngunit sa bahay na ito ay hindi kailanman nawawalan ng anuman hanggang sa ipinasok ninyo ang mga taong ito mula sa kalye. Hinihingi ko na suriin ninyo sila ngayon. Iyan ay kasinungalingan. Sigaw ni Aling Nena habang yakap ang kanyang anak. Hindi po kami magnanakaw. Ay hindi umusad si Carla patungo kay Ana na may malupit ng ngiti. Halika bata, ano ang nasa bulsa mo? Mukha itong napakalaki. Bago pa mapigilan ni Aling Nena, ipinasok ni Carla ang kanyang kamay sa bulsa ni Ana at inilabas ang brotse na may ruby. Itinaas ito sa hangin na parang tropyong hinuli. Alam ko na, sigaw niya nang may tagumpay. Siya ay isang magnanakaw, isang maliit na kriminal. Tito, tingnan ninyo kung sino ang nasa mesa ninyo. Ninanakawan kayo ng batang ito sa ilalim mismo ng inyong ilong. Bumaba ang katahimikan sa silid na parang isang bloke ng tingga. Natigilan si Aling Nena, hindi makahinga, nakikita kung paano sumasara ang bitag sa kanila. Tiningnan ni Ana ang brotse nang hindi na iintindihan ang anuman na may mga matang puno ng luha ng takot. At si Anding ay tiningnan ang hiyas sa kamay ng kanyang pamangkin na may hindi maipaliwanag na mukha habang ang mga buwitre ay sabik na naghihintay ng utos na paalisin sila. Ang sigaw ni Carla na humihingi ng tawag sa pulis ay umalingaw-ngaw laban sa mga pader ng sala, hinaluan ng mga pigil
nahikbi ni Aling Nena. Lumuhod ang ina sa sahig, yakap-yakap ang mga binti ni Don Anding, nagmamakaawa hindi para sa kanyang trabaho kundi para sa inosensya ng kanyang anak. Senyor, sumusumpa ako sa buhay ko, umiiyak si Aling Nena na may desperasyon ng isang leon na kinorner. Hindi po alam ni Ana ang magnakaw. Wala po siyang hinawakan. Pakiusap po, huwag ninyo po siyang ipapahuli. Si Carla na may baluktot ng ngiti ng kasiyahan ay nag-krus ng mga braso at tiningnan ang kanyang tiyo ng may pagkainip. Pakiusap tito, tigilan na ang drama. Naroroon ang mga ebidensya. Ang batang iyan ay isang maliit na kriminal na tinuruan ng kanyang ina. Kailangan ninyo silang paalisin ngayon at tiyakin na walang sinuman sa syudad na ito ang muling kukuha sa kanila. Para ito sa ikabubuti mo. Si Anding ay nanatiling walang galaw na kasandal sa kanyang tungkod na ebony. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng bato. Tiningnan niya si Aling Nena sa kanyang paanan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang maliit na si Ana na nanginginig na parang dahon sa hangin at sa wakas ay tumingin sa kanyang pamangkin at sa asawa nito. Tahimik, bumulalas ang boses ni Anding. Ito ay isang sigaw na napakalakas at may autoridad na tila nanginginig maging ang mga baso ng kristal sa aparador. Umatras si Robert nang natatakot, kumurap si Carla, nawalan ng ngiti sa isang segundo. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Anding kay Aling Nena at inalok ang kanyang kamay upang tumayo ito. Tumayo ka, Aling Nena, sabi niya nang may lambing ngunit may matibay na paninindigan. Sa bahay na ito, ang matapat na tao ay hindi lumuluhod sa sinuman at lalong hindi sa mga buwitre na nagpapakunwari bilang pamilya. Ano, tanong ni Carla na nasaktan. Tito, naririnig mo ba ang sarili mo? Ninakawan ka lang. Dahan-dahang lumapit si Anding sa kanyang pamangkin. Ang kanyang kulay abong mga mata na dating tila patay na sa edad ngayon ay nagliliyab sa matinding apoy. Inaakala mo ba na tanga ako, Carla? Tanong niya na binaba ang boses sa isang mapanganib na kalmado. Inaakala mo ba na dahil matanda na ako ay nabulag na ako? 40 taon akong nagtayo ng isang imperyo na kitungo sa mga profesional na sinungaling, sa mga scammer at sa mga taong mas matalino kaysa sa iyo. Inabot ni Anding ang kanyang kamay at inagaw ang brotse mula sa kanyang pamangkin. 5 taong gulang pa lang si Ana, patuloy niya habang hinahaplos ang hiyas. Kung kinuha niya ito, dinala niya sana ito sa kanyang kamay para laruin o ipinakita sana sa akin. Ang isang bata ay nagnanakaw dahil sa pagiging mausisa, hindi para itago ang ebidensya sa ilalim ng bulsa na nakabalot sa panyo tulad ng pagkakalagay ng pirasong ito. Iyan ay maniobra ng isang matanda. Isang maniobra na clumsy at malupit. Kalokohan, sigaw ni Carla na namumula. Inaakusahan mo ako. Ako ang iyong dugo. Walang ibig sabihin ang dugo kung ito ay bulok dagundong ni Anding habang hinahampas ang sahig ng kanyang tungkod. Sa loob ng maraming taon ni minsan ay hindi ninyo nagawang bumisita. Hindi kayo tumawag noong ako ay nagkasakit. Hindi kayo dumating sa aking mga kaarawan. At ngayon ay lumilitaw kayo rito nang makita ninyong masaya ako at sa hindi sinasadya nawawala ang isang hiyas. Lumingon ang milyonaryo sa mayordomo na pinagmamasdan ang eksena mula sa pinto na may halong tensyon at pag-asa. Mang Tonyo, utos ni Anding, maari mo bang sabihin sa aking mahal na pamangkin kung ano ang inilagay namin sa sala noong nakaraang linggo pagkatapos na suriin ng security technician ang mga alarm? Humakbang pasulong si Mang Tonyo na buong pagmamalaki. Mga high-resolution camera po na may motion sensors, senyor, nakatago po sa mga molding ng kisame. Nire-record po lahat pati na po ang tunog. Nawala ang kulay sa mukha ni na Carla at Robert. Bluff ba ito o totoo, hindi mahalaga. Napatigilan sila sa takot na mabunyag. Kung susuriin natin ang mga recording na iyon ngayon, sabi ni Anding, lumapit ng husto kay Carla na naamoy niya ang tabako sa kanyang pipa. Ano sa tingin mo ang makikita natin? Isang inosenteng bata na nagnanakaw o isang babaeng desperado sa kanyang mana na nagtanim ng hiyas sa bulsa ng isang walang laban na nilalang? Hindi sumagot si Carla. Nanginginig siya sa galit at kahihiyan. Umalis kayo sa aking bahay, pagpapasya ni Anding habang itinuro ang pinto gamit ang hintuturo. At kapag sinabi kong umalis, ang ibig kong sabihin ay alis sa buhay ko. Bukas mismo ay kakausapin ko ang aking mga abogado. Wala kayong matatanggap na ni isang sentimo mula sa aking kayamanan. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi ang may apelyido mo, Carla. Ang tunay na pamilya ay ang umuupo sa iyong tabi kapag ikaw ay nag-iisa ang nag-aalaga sa iyo nang walang hinihingi kapalit. At ang pamilyang iyon, ipinatong ni Anding ang isang kamay sa balikat ni Aling Nena at ang isa pa sa ulo ni Ana. Ang pamilyang iyon ay narito na.
Sinubukan ni Robert na magsalita ngunit hinawakan siya ni Carla sa braso at hinila palabas nagbigay ng huling tingin ng galit bago mawala sa lobby. Nang lumayo ang makina ng pulang sports car, bumalik ang katahimikan sa silid, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito malamig na katahimikan, ito ay katahimikan ng nabawing kapayapaan. Muling napaiyak si Aling Nena, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa, yakap-yakap si Anding ng biglaan. Ang matanda na gulat sa paghawak ay nag-alinlangan ng isang segundo, ngunit pagkatapos ay awkward na niyakap pabalik, ipinikit ang kanyang mga mata. Nawala niya ang kanyang mga kamag-anak sa dugo. Oo, ngunit sa yakap na iyon alam niya na nakakuha siya ng isang bagay na mas mahalaga, isang tunay na tahanan. Ang oras, sabi nila, ang tanging hukom na naglalagay sa bawat isa sa kanyang lugar. At sa mansyon ng mga De Los Reyes, ang oras ay naging mabait, matamis at nakapagpapagaling. Lumipas ang mga taon at ang mga panahon ay unti-unting nagpaputi sa buhok ni Don Anding. Lalo pang kinurbada ang kanyang likod at pinabagal ang kanyang paglalakad. Ngunit bilang kapalit, ibinalik nito ang kinang sa kanyang mga mata, isang kinang na hindi kailanman nakamit ng anumang hiyas sa kanyang safe. Ang malaking silid-kainan na iyon na sa simula ng ating kwento ay tila isang malamig at tahimik na mausoleum ay naging pulso ng bahay. Kung nakasilip ka sana sa bintana ng isang ordinaryong linggo 10 o 15 taon matapos ang gabing iyon ng bagyo, hindi ka sana maniniwala sa nakita ng iyong mga mata. Hindi na bakante ang mesa ng Nara. Sa kabaliktaran, minsan ay kulang pa ang mga upuan. Nandoon si Aling Nena na mayroon ng ilang kulubot sa paligid ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng isang buhay na puno ng ngiti na mumuno sa pag-aayos ng tanghalian bilang tunay na matriarka ng tahanan. Hindi na siya nakasuot ng uniforme. Nakasuot siya ng maliliwanag na kulay at gumagalaw ng may kumpiyansa ng isang nakakaalam na siya ay kabilang sa lugar na iyon sa karapatan ng pag-ibig, hindi ng kontrata. At nariyan si Ana. Hindi na siya ang maliit na bata na nagkakakaladkad ng mabibigat na upuan. Naging isang maganda, matalino at mabait na dalagita na nag-aaral ng medisina sa walang pasubaling suporta ng kanyang lolo Anding na hindi nakakaligtaan kahit isang seremonya sa kanyang eskwelahan. Ngunit hindi lang silang tatlo ang sumasakop sa mesa. Madalas na may mga kaibigan si Ana mula sa universidad, mga kapitbahay, na dati ay takot dumaan sa gate at ngayon ay dumarating upang magbahagi ng kape, at maging ang ilang dating empleyado na nagretiro na at inimbitahan ni Anding upang alalahanin ang mga lumang panahon. Ang katahimikan ay tuluyang naitaboy. Ngayon ay may ingay ng mga kubyertos na nagkakalansing, mga biglaang toasting, mainit na debate tungkol sa politika at higit sa lahat mga tawanan na umaalingaw-ngaw sa mga pader at nagtataboy sa anumang anino ng kalungkutan. Sa isa sa mga hapon na iyon, habang ipinagdiriwang ang pagtatapos ni Ana, sandaling natahimik si Don Anding, pinagmamasdan ang eksena. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa mantel, mga kamay na nanginginig na at may mantsa ng katandaan. Tiningnan niya si Aling Nena na naghahain ng mas maraming cake at si Ana na tumatawa ng malakas habang nagkukuwento. Nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib, ngunit hindi sa sakit kundi sa isang matinding pasasalamat na halos hindi siya makahinga. Naalala niya ang dating siya ang malungkot na higante, ang milyonaryo na kumakain ng mag-isa, na napapalibutan ng ginto, naghihintay ng kamatayan sa isang kastilyo ng yelo, at napagtanto niya kung gaano siya kalapit na mawala ang lahat ng ito. Kung hindi naglakas loob ang batang iyon na umupo sa tabi niya at nagtanong ng isang mapangahas na tanong na matay sana siya bilang pinakamayamang tao sa sementeryo, ngunit ang pinakamahirap sa mundo. Lolo, ano po ang iniisip ninyo? Tanong ni Ana, hinawakan ang kanyang kamay nang may lambing inilabas siya mula sa kanyang mga iniisip. Pinisil ni Anding ang kamay ng dalaga, nararamdaman ang init ng buhay na dumadaloy sa pamamagitan nito. Iniisip ko na isa akong mapalad na tao, anak ko, sagot niya, nagaralgal ang boses dahil sa damdamin. Iniisip ko na kalahati ng aking buhay ay ginugol ko sa pagtatayo ng mga gusali at pag-iipon ng kayamanan. Naniniwalang iyon ang tagumpay, ngunit nagkamali ako. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpuno sa bangko ng pera, kundi ang pagpuno sa mesang ito ng mga taong nagmamahal sa iyo. Iniligtas ninyo ako. Iniligtas ninyo ako mula sa sarili kong kalungkutan. Lumapit si Aling Nena at hinalikan ang kanyang noo, isang kilos ng pagmamahal na mas mahalaga kaysa sa anumang mana. Namayapa si Don Anding makalipas ang ilang taon nang mapayapa sa kanyang sariling kama at hawak ang kamay ng kanyang anak sa puso. Hindi siya namatay na mag-isa. Ang kanyang libing ay hindi ang formal at malamig na kaganapan na sana nangyari ilang taon na ang nakakaraan.
Ito ay isang paalam na puno ng mga bulaklak, taos-pusong luha at mga tao na nagpapasalamat sa kanya hindi dahil sa kanyang pera kundi dahil sa kanyang huli ngunit tunay na kabutihan. Hindi ibinenta ang mansyon. Naiwan ito kina Aling Nena at Ana na ginawa itong isang lugar na bukas ang mga pinto, pinananatiling buhay ang legasiya ng lalaking natuto magmahal sa dulo ng daan. Ang kuwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang malalim na aral na sana ay ingatan mo sa iyong puso magpakailanman. Minsan ay nagtatayo tayo ng mga pader upang protektahan ang ating sarili mula sa sakit nang hindi na pagtatanto na ang mga pader ding iyon ang pumipigil sa atin na makatanggap ng kaligayahan. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi sinusukat sa kung ano ang kanyang pag-aari kundi sa kung kanino niya ito ibinabahagi. Huwag kang maghintay na huli na ang lahat. Huwag kang maghintay na magkaroon ng perpektong mesa o perpektong bahay upang imbitahan ang isang tao sa iyong buhay. Labagin ang protokol, hilahin ang upuan, magpatawad, magmahal, at hayaang pumasok ang mga tao dahil sa huli ng ating mga araw ang tanging dala natin ay ang pag-ibig na ibinigay natin at ang pag-ibig na natanggap natin. At sa ganitong nakakaantig na refleksyon tinatapos natin ang ating kwento ngayon. Kung ang salaysay na ito ay nagpatulo ng iyong luha, kung ito ay nagpaisa sa iyo, sa iyong pamilya o nagpuno sa iyo ng pag-asa, inaanyayahan kitang buong puso na mag-subscribe sa aming channel. Bigyan kami ng like at i-activate ang bell. Gusto kong basahin ang iyong mga komento. Isulat sa mga komento kung mula sa ang syudad o bansa mo kami sinamahan ngayon at ano ang naramdaman mo nang marinig ang pagtatapos ni Don Anding. Ang iyong opinyon ang kaluluwa ng channel na ito. At ngayon huwag ka munang umalis dahil dito mismo ay iniiwan ko ang susunod na kwento na sigurado akong tatama rin sa pinakasensitibong bahagi ng iyong puso. Mag-click at samahan kami.